فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يقول الله عز وجل في كتابه اللذيذ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko kayo na katakutan si Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sinabi niya sa kanyang dakilang aklat, sino mang matakot kay Allah ay bibigyan ni Allah ng matatakasan ng solusyon sa kanyang mga suliranin. At sino mang matakot kay Allah, siya ay bibiyayaan ni Allah ng mga biyaya mula sa kanyang hindi inaasahan. Sino mang manalig kay Allah, ay tunay na sapat na si Allah para sa kanya. Tunay na si Allah ay tutupad sa kanyang utos. Si Allah ay nagdulot sa lahat ng bagay ng pagtatakda. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang bawat isa sa atin ay humaharap sa iba't ibang mga pagsubok na maaaring ang mga pagsubok na ito ay hayag, nakikita ng iba. Subalit maaari rin naman ang pagsubok natin ay hindi rin hayag at hindi nakikita ng iba. Subalit anuman ito, isa sa mga dahilan na magbibigay sa atin si Allah subhanahu wa ta'ala inshallah ng solusyon sa ating mga suliranin ay pagkakaroon natin ng takot sa Kanya, na tayo ay gagawa lamang ng mga gawain na Kanyang kinalulugdan at tayo ay lalayo sa Kanyang mga kinamumuhian inshallah. Gayun din mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mula naman sa gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magiging dahilan na si Allah ay tutulong sa atin ay ang paghingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Palagian, dalisay at taus-pusong paghingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng sinabi niya, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dikin makhraja wa min kulli hammin faraja warazakahu min haythu la yahtasib. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino mang palagian na humihingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng istighfar, pagsasabi ng astaghfirullah, at higit sa lahat sa pamagitan ng pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala kasamang iba't ibang mga kondisyon nito. Katulad ng pagtigil sa paggawa ng kasalanan kapag naalala niya ng kanyang ginagawa pala ay masama. Gayun din ang pagsisisi sa kasalanan na ito. Paghingi ng tawad kay Allah mula sa kasalanan na ito at pagkakaroon ng paninindigan na hindi na babalikan ang kasalanan na ito. Ang mga ito ay magdudulot ng tao na ito na palaging humihingi ng tawad ni Allah ay bibigyan ni Allah ng solusyon sa kanyang mga problema at suliranin. At siya ay bibigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng matatakasan. At syempre, siya ay bibiyayaan ni Allah mula sa mga biyaya na hindi niya inaasahan. Mga biyaya na maaring hindi material. Dahil tayo bilang mga Muslim ay nakauunawa ng material ng biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala ay maaring hindi material. Hindi katulad ng ibang mga tao na mga kuffar bilang halimbawa o ng ilang mga Muslim na may mababaw na pag-unawa sa biyaya ni Allah, na inakala nila ng biyaya ni Allah ay sa pamagitan lamang ng yaman o pera at iba pang mga material na bagay. Maaring ang biyaya ni Allah ay nasa anyo ng pagkakaadya sa atin mula sa iba't ibang mga masasama, katulad ng sakuna o kaya sakit at iba pang mga bagay na kung darating sa tao, kahit pa gaano karami ang kanyang yaman, ay tunay na magdudulot pa rin sa kanya ng pighati. Mga biyaya, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nang ilan nga rito ay minamaliit natin, katulad ng kalusugan at bakanting oras. Na sino mang merong takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, dudulitin ni Allah, insyaAllah, na siya ay magiging malusog sa kanyang pangangatawan upang maipagpatuloy pa ang paglilingkod kay Allah subhanahu wa ta'ala, at siya insyaAllah ay magkakaroon ng oras na mabiyaya, na ito ay nagagamit niya sa kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na hindi katulad ng marami sa mga tao ngayon na nakikita nila ang kanilang mga sarili na abala
Subalit ang kanilang mga pinagkakaabalahan ay mga bagay-bagay na kinamumuhian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang paghingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang palagiang pagbabalik loob sa Kanya ay hindi lamang natin ginagawa dahil lamang sa takot natin sa kapahamakan o sa kuna o sa kagustuhan natin na tayo ay magkaroon ng solusyon sa ating mga suliranin. Ito higit sa lahat ay ginagawa natin dahil nalalaman natin na ito ay kamahal-mahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad na nababanggit sa isang hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung meron man daw tao o kaya kung kayo ay hindi magkakasala ay tunay na papalitan kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sinabi niya, "Walladhi nafsi biyadihi law lam tudnibu dadahaballahu ta'ala bikum wala jaa biqaumin yadnubuna fayastaghfiruna Allah ta'ala fayaghfiru lahum." Sumpa sa siyang may tangan ng aking kaluluwa, kung kayo na mga tao ay hindi nagkakasala, ay aalisin kayo ni Allah at papalitan kayo ng ibang mga tao na nagkakasala, subalit humihingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya rin namang patatawarin niya. Nang hadith na ito ay hindi nagpapahintulot na ang tao ay magkasala. Hindi natin maaring bibigyan ito ng iba pang kahulugan. Bagkus ang kahulugan lamang nito ay iisa, kinalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay palagian na magbabalik loob sa Kanya. Sukdulan na kung tayo ay hindi nagkakasala, ay papalitan tayo ni Allah ng iba pang mga tao na nagkakasala at humihingi ng tawad palagi sa Kanya subhanahu wa ta'ala. Na mula rito mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay mababasa natin ang mga aya na katulad ng mga sinabi ni Allah, "Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Sabihin mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o aking mga alipin na nang api sa kanilang mga sarili, huwag kayong mawawalan ng pag-asa sa habag ni Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Tunay na si Allah ay nagpapatawad sa lahat ng kasalanan. Innahu huwal ghafurur rahim. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang mapagpatawad at ang mahabagin. At gayon din sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah." Magbalik loob kayo sa inyong Panginoon at tumalima sa Kanya. "Min qabli ay ya'tiyakumul adhab, thumma la tunsarun." Magbalik loob kayo kay Allah bago pa dumating sa inyo ang parusa, dahil kapag dumating na ito, ang parusa na ito, ibig sabihin, ang parusa na makakamit ng tao, matapos ang kanyang kamatayan, kapag dumating na ito ay tunay na siya inahatulan na. At sa pagpataw sa kanya ng parusa ay wala na makakatulong sa kanya upang maiadya siya, upang mailayo siya mula sa parusa na ito. Kaya nga mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang paghingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga kasalanan at ang tuluyan at palagian na pagbabalik loob sa Kanya ay isa sa mga magagandang asal ng alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo mga mananampalataya, kinikilala natin na ang marapat na ugnayan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagkaalipin. At tunay na ang alipin ay marapat na nagpapakumbaba sa Kanyang amo, sa Kanyang Panginoon. At tunay na ang paghingi ng tawad, ito ang pinaka-mainam na ehemplo ng pagpapakumbaba ng sinuman sa Kanyang Panginoon na lumikha sa Kanya at nagtutustos sa Kanya ng mga biyaya at siyang karapat-dapat niya na sasambahin. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na ang paghingi ng tawad palagi kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang pagbabalik loob sa Kanya ay isa sa mga may inam na ugali ng alipin sa Kanyang Panginoon. Sabalit, marapat na mapaalalahanan din ng lahat na kung ang tao ay humihingi ng tawad sa Kanyang Panginoon at nagbabalik loob sa Kanya, ay marapat din na lakipan ito ng tao ng pagbabalik, pagsasauli sa anumang mga karapatan na ipinagkatiwala sa Kanya o anumang karapatan na Kanyang nalabag. Anumang karapatan ng mga tao na Kanyang nasagasaan sa pamagitan ng paglabag niya sa karapatan ng mga ito sa kanilang mga buhay
relihiyon, yaman, pag-iisip, salinlahi at dangal, ito'y marapat na ibabalik ng tao bilang bahagi ng kanyang pagbabalik loob kay Allah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang tauba ay nakikilala na meron ditong dalawang uri. Tauba o pagbabalik loob sa mga kasalanan na nagagawa ng tao laban sa kanyang Panginoon, na sapat na ng tao ay hihingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala at siya nga ay mapapatawad ni Allah. Subalit ang tauba, mula sa mga kasalanan na dito ay nakakagawa ang tao ng paglabag sa karapatan ng iba, ito ay mayroong karagdagang kondisyon. At ito ay ang pagbabalik ng mga karapatan na ipinagkatiwala sa atin o kay mga karapatan na nalabag natin. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa sa mga mahalagang kaida sa Islam, sinasabi ng ating mga scholar, na ang pagtulak o pag-alis sa pinsala ay mas mahalaga at mas dapat na inuuna kaysa sa pagkakamit ng pakinabang. At ito ay applicable sa bagay na ito. Kasi maaring iniisip ng tao na marami siyang mabubuting nagagawa at minamaliit na niya ang kanyang mga kasalanan, na hindi na siya humihingi ng tawad sa mga kasalanan na ito o hindi na niya binabalik ang mga karapatan na nasagasaan niya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang anumang gantimpala na makakamit natin inshallah sa ating mabubuting mga gawa ay hindi natin makakamit liban na lamang na pagbayaran muna natin ang lahat ng ating mga pagkukulang at mga pagkakasala kay Allah at sa ating kapwa. Kaya nga, marapat na bukod sa pagsisikap ng tao na gumawa ng mabuti, ay magsikap siya na lumayo sa mga gawaing masasama at pagbayaran ang mga karapatan na kanyang nasagasaan. Dahil nga kung ito ay karapatan ng tao na nilalabag niya, hindi sapat na ang tao ay humihingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lamang marapat na ibabalik niya ang mga karapatan na kanyang mga nasagasaan, inshallah. Na kung halimbawa niyan, kung meron siyang nalibak, ay babawiin niya ang kanyang sinabi at lilinawin sa mga tao na siya ay nagkamali sa kanyang sinabi. O kaya kung meron siyang ninakaw o dinugas mula sa sino man, ito ay marapat niyang pagbayaran. Maaari niyang isasauli ang bagay na kanyang kinuha ng walang paalam o ninakaw, o kaya sa pamagitan nito ay nilamangan niya ang kanyang kapwa. O kaya ay babayaran niya ang anumang pinsala na kanyang nagawa. Nang lahat nga ng mga ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay nangangailangan ng ikhlas at ng sidik, ng dalisay na layunin para kay Allah subhanahu wa ta'ala at sidik ng pagiging makatotohanan, dahil tunay na walang sino man nanghihingi ng tawad kay Allah at tunay na magbabalik loob sa Kanya o magbabalik ng mga karapatan na sinagasaan niya liban na lamang sa taong makatotohanan. Dahil ang mandurugas na kaya niyang lokohin kahit ang kanyang sarili ay hindi nga talaga magbabalik loob kay Allah o magbabalik ng anumang kanyang nilamang o sinamantala sa kanyang kapwa. Dahil maaaring niloloko niyang kanyang sarili sa pamagitan ng pag-aakala na may karapatan lamang siya sa kanyang mga kinamkam nang wala naman siyang karapatan sa mga ito at iba't iba pang mga kadahilanan nang ilan dito ay dulot ng pagiging makasarili ng kanyang sarili at siyempre sa bulong na rin ni Satanas, wal-iyadu billah. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, gawin nating ugali natin na palagi tayong humihingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala at sikapin natin na wala tayong nalalabag sa mga karapatan ng mga tao dahil ang mga ito ay kasalanan din. Hindi lang ang kasalanan kay Allah ang tutuusin sa araw ng paghuhukom, pati mga kasalanan natin sa kapwa natin tao ay tutuusin din sa araw na wala nang may pangangatwiran ng tao na anuman dahil tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ang tunay na nakababatid ang siyang maghahatol sa araw na yaon. Napanghuli tingnan natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang tao na pinatawad na ni Allah ang kanyang mga kasalanan na nagawa at ang mga kasalanan na magagawa pa lamang niya. Subalit na iulat sa napakaraming mga hadith na sinabi, innahu layugano ala qalbi, na kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakakaramdam na minsan daw ay nangingitim, nagdidilim ang kanyang puso
mula sa mga kasalanan. Wa anni la astaghfirullaha fil yawmi mi'ata marra. Na dahil dito, siya ay humihingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala araw-araw ng 100 ulit. 100 ulit para sa isang tao na wala namang kasalanan halos dahil sa kanyang pagiging matapat, dahil sa kanyang pagiging mapagkakatiwalaan, dahil sa kanyang mataas na iman, dahil sa kanyang masigasig na pagtupad sa mga gawaing pagsamba. Kaya paano pa kaya tayo? Kasi Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-aalala na maaring ang mga kasalanan na ito ay magdudulot ng pag-itim ng kanyang puso. Kaya siya ay palagiang humihingi ng tawad kay Allah. Ay mas karapat dapat tayo na palagiang humihingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil tayo ay mas madalas na magkasala kaysa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, watubu ilallahi ayyuhal mu'minun, sinabi ni Allah, magtatagumpay kayo o magbalik loob kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala o mga mananampalataya, la'allakum tuflihun. Nang sa gayon kayo ay magtatagumpay insyaallah. Magbalik loob kayo kay Allah lahat-lahat, nang sa gayon kayo ay magtatagumpay insyaallah.